Okay, so this is our first example for frame analysis under no side sway condition under moment distribution method. Ayan. So wala nang introduction para sa frame analysis ng frame analysis under moment distribution method kasi parehas lang din ang gagawin dito. Okay? So dito paghahaluin lang natin yung concept ng ng first solution natin doon, then yung modified stiffness factor. Okay? So i-analyze lang natin yung problem. So sabi rito, determine the internal moments at the joints of the frame shown in the figure. There is a pin at E and D. So pin daw tong D and E and a fixed support at A. Ayan. So ibig sabihin, kung pagpamasdan natin yung ating figure, yung ating member AB, ang gagamitin natin dyan is yung unang solution natin, di ba? Then yung BC, ganun din. Kasi fixed to eh. Pero yung ating member CE and member CD, ang gagamitin natin dito is yung modified stiffness factor. Okay? So, ayan. So, okay. Kunin natin lahat ng member stiffness factor nila. So, doon muna tayo sa KAB. So, KAB is ito. Okay. EI is constant naman pala, no? So, for EI over L. So, ang L natin is 5. Okay. Yan. The next, KBC. This is equals to, okay, fix yan, no? So, for EI pa rin yan. For EI over L. And, hindi ko pala sinama yung 5 dito, sorry. Oops. Yan. Okay. Okay. So, this is 5. And this is 4 EI over 6. Okay. Next. Doon naman sa sa KCE. Okay. Ang apply natin dito is 3 EI over L. So, this is 3 EI over 4. Okay. Then, sa KCD, this is also 3 EI over L. So, this is 3 EI over 5. Yan. Yan. Then, makukuha na natin yung mga distribution factor natin. Yung ating distribution factor for AB, okay, pati sa, sorry, this is EC. Ay, hindi. Pin pala yan, no? So, dito sa distribution factor natin sa AB, this is 0. Ayan. Then, yung ating distribution factor para sa DC and EC. Ayan. Ito pala yun. Is equals to 1.0 kasi paras na pin. Okay? Ayan. So, ibig sabihin nun, makaka-receive sila ng ng complete 1 radiant rotation para sa pin at D and E. Okay? Kaya 1.0. Next, distribution factor para sa BA. Ayan. So, BA. So, equals to KAB over KAB plus yung natin, stiffness factor para sa BC. So, direct calculate na lang natin. So, AB is 4 over 5. Then, over 4 over 5 plus BC. Ang BC natin is, okay, so, same lang. 4, no? 4 over 6. Ayan. So, 0.55. So, 0.545 na lang. Ayan. Okay, next, yung ating DF for BC is equals to KBC over KAB plus KBC. Okay, so palitan lang natin yung numerator. Gawin natin as what? 4 over 6. So, this is 0.455. So, 0.455. So, tama lang, 1.0. Next, yung distribution factor natin para sa CB. Okay, so this is what? Okay, so KBC over KBC plus KCE. So, KBC natin is 4 over 6. Then, 4 over 6 plus
KCE, 3/4. Yan. So, 0.47. So, 0.471 na lang. 471 ba? Okay, 0.471. Next, yung ating puso na lang natin to. Para magkakatapat yung mga distribution factor natin. Okay? Habang maingay yung aso. So, okay, saan na tayo? Okay, sorry, hindi pala. Si B. Sa joint C kasi, tatlo pala yung natin, member. Okay, so, ibig sabihin, mali to. Ayan. So, ikit na natin to. Tatlo na yung ating dyan, member stiffness factor. Ayan. So, plus KCD na. Ayan. Okay. So, KBC is 4/6 plus 4/6 plus 3/4 para sa KCE plus KCD. Ang KCD natin is 3/5. Ayan. So, 0.33. Okay. Next, DF natin para sa CD is equals to KCD over yung tatlong member stiffness factor. Copy na lang natin. Yan. Okay. So, palitan lang natin yung numerator. Ilan nga ba yun? 3/5 na. Yan. 3/5. So, 0.30. So, 0.30. Next, yung DFCE is equals to, copy na lang natin to ng buo. Palitan lang natin yung numerator, yung subscript. So, this is, CE. Okay. So, papalitan natin to. Numerator, ilan na siya? 3/4. Yan. So, 0.37. So, 0.37. So, double check natin. 0.33 plus 0.3 plus 0.37. So, that must be equals to 1.0. Yan. Okay. So, yan. Okay. So, solve naman natin yung mga fixed end moment natin. So, para sa BC, so, since lang naman to, symmetrical, so, ang ating FEM dyan para sa BC and CB is equals. Okay? Yan. And this is WL squared over 12. Okay? So, ilan yung FEM natin? So, W natin dyan is ilan? 45. Then, ang L natin is 6 over 12. So, 135. So, kilo-newton meter. So, ngayon, itong 135 na to is counterclockwise sa BC and clockwise sa CB. So, sir, meron po tayong 20 kN. Ibig sabihin, meron po tayong fixed end moment para sa AB. So, wala. Okay, so nakalimutan ko lang siya i-discuss sa iba, pero in-explain ko na rin doon na dapat mag-zero yung FEM dyan. So, natanong kasi ng estudyante ko. Ayan. So, natanong ng estudyante ko ang isa na bakit daw mag-zero yan. So, ito yung explanation. So, explain natin dito. Yan. So, kunwari, ito yung ating AB. So, this is A, this is B, and this is 20 kN. Okay? Then, ang distance natin is 5 meters. Yan. Okay, so ngayon ito, kung isasolve kasi natin yung reaction natin dito, yung reaction natin sa A is 0. Bakit? Kasi, ang magbubuhat ng lahat ng reaction is sa B. Yan. So, this is also equals 20 kN. Kasi andun mismo yung 20 kN eh. So, sa madaling salita, hindi na maghahati yung ating A and B. Kasi magbubuhat ng lahat na yun is 20 kN. Kasi nakatapat na mismo yung 20 kN natin sa support at B. Okay? So, ngayon, meron tayong fixed moment, sabi natin, di ba? So, meron tayong fixed moment para sa AB. And meron rin tayong fixed moment para sa BA. Yan. So, ngayon, kung mag-moment tayo sa sa A, okay? Then, syempre, summation of moment at A dyan is equals to 0. Ayan. Clockwise is positive. Ayan. So, anong mangyayari dito? Yung 20 kN iikot ng clockwise.
Okay, then yung ito namang reaction is counterclockwise. So negative 20 multiplied by 5. Okay? Then, ang mangyayari dito is what? Okay, negative FEM multiplied by FEM AB. Then plus FEM BA is equals to 0. Okay, so magka-cancel out to. Ang mangyayari dyan, negative FEM AB is equals to, or yes, positive na lang to. Ayan siya. So, is equals to FEM BA. So, equivalent sila sa isa't isa. So, ano na lang to? Equation number 1. Okay? Then, kapag nag-moment ka naman sa B, ganun din. Lalabas din dyan is ang FEM natin dito, AB, is equals to FEM BA rin. Okay? So, kung substitute natin to, ito kasi maging equation number 2 natin kapag nag-moment tayo sa B. So, kapag sinubstitute natin to, papunta rito, ang mangyayari dyan, 0 is equals to 0 lang. So, ibig sabihin, yung ating FEM AB and FEM BA, kapag ang ating point load is nasa kahit saang support, ang magiging fixed moment natin doon is equivalent to 0. Okay, so yan yung explanation dyan. Okay? Anyway, tanggalin natin para tipid sa space. Ano pa ba yung susolve natin? Okay. So, wala na pala tayong susolve. Okay, ba't na pa binura? Anyway, ayan. So, yun yung natin. FEM natin para sa BC. Okay? So, lagyan natin sa table. Yan. So, dito dapat marunong kayong gumawa ng sarili nyong table. Okay? So, syempre, una, gagawin natin yung joint. Okay? Then, joint A. Then, ang joint B natin, dalawang member. Okay? Yan. Then, ang joint C natin. Ito. Tatlo kasi yung member nila. Okay? Then, yung joint, yes, D. D na lang. Okay? Then, joint E. Okay? Then, member. So, this is member AB. This is member BA. Then, member BC. Then, ito naman, member CB. Then, member CE. Yan. Then, member DC. Okay? Then, ito naman, member DC. CD pala. CD. Then, this is member DC. Then, yung ating E is member EC. Okay? Next, yung ating mga DF. So, this is fixed. So, 0. Then, this is 1.0, 1.0. Okay, yung BA natin, ilan yun? BA and BC, 0.545 and 455. Okay, then CB. CB is 0.33. CE is 0.37. So, 0.33, 0.37, and 0.30. Then FEM. Doon lang naman tayo may FEM sa BC. So, this is 0, 0, 0, 0, 0, and 0. So, ang BC natin is negative. Counterclockwise kasi. So, negative 135. And CE natin is, CB. Tama, CB. Is 135. Yan. So, distribute na natin. I-balance natin yan. So, dito sa sa BC, ayan, itong BC natin, ginamit natin yan na for EI over L. Ibig sabihin, kailangan natin mag-carry over dito. Between B and C dito. Kaya natin mag-carry over. Pero sa CD and CE, kahit hindi na. Okay, dito sa between CD and between C and E. Hindi natin kailangan. Okay? Then dito sa sa A, yes, kailangan natin mag-carry over dyan. Kasi kung ano yung makukuha natin mga moment para sa BA, i-carry over natin papunta kay kay AB. Okay? Kasi rin to. For EI over L din yung ginamit natin, hindi ba? Sa AB. Yun. So, okay. So, sa B. Negative 135. So, positive 135 multiplied by alpha A. So, 545. So, this is 73.5.
73.58. So, maging constant tayo. Gawin natin siya as 2 decimals. Okay? So, dito naman, bulk 0.455. So, 61.43. So, 61.43. So, sa C, ang moment natin is 135. I-distribute natin sa tatlong member. So, positive yan. So, gawin natin siya negative. So, calc 0.33. Negative 44.55. Calc 0.37. Negative 49.95. Ilan? 49.95. Last 0.30. So, 40.5. Okay. Then, yun na yun. Okay, na-balance na natin. Then, mag-carry over na tayo. So, mag-carry over tayo papunta rito. Then, ito wag na. Kasi 0 pa rin naman to eh. Then, dito, between B and C. Carry over tayo rito. Then, carry over tayo rito. Then, ito, wala na. So, siya na to. Okay? So, next. Yan. Carry over 73.58 over 2. So, 36.79. Teka lang, alpha B na lang. Yan. Then, over 2. So, this is 73.58. So, 36.79. 36.79. Then, 61.43. 30.72. Then, okay. Negative 44.55. So, 22.28. So, negative 22.28. Okay? So, ayan. Then, saka ulit natin siya i-distribute. Okay, so i-distribute na ulit natin. Okay? So, dito, ang i-distribute natin 0 kasi 0 naman yung ating distribution factor. So, sa B, 22.28. So, negative 22.28. Then, multiplied by alpha A. Okay, so, ilan yun? 0.545. So, 12.143. So, negative, yes, positive na pala, no? Kasi, siya, ibabalance natin. Positive na yan. So, 12.14. So, 12.14. Okay, next, 455. 10.14. Next, 30.72. I-distribute natin sa tatlo. So, ilan yun? Positive, no? So, gagawin natin siya as negative 30.72. Okay? So, ilan yun? 0.33. So, negative 10.14. Then, 0.37. Negative 11.37. Next, 0.30. So, negative 9.22. Yan. Then, carry over ulit. So, copy-paste na lang natin to. Yan. Then, lagyan natin dito yung summation. Okay. So, carry over ulit. So, napapansin nyo, anong ginawa natin? Ito, hindi natin kinary over yung CE papunta kay EC. Kasi 0 naman talaga dapat ang magiging moment natin dyan. So, hindi natin kailangan gawin yun kasi nga, ginamitan natin ng modified stiffness factor yung CE. Ganon din sa CD. So, sa CD, hindi natin kailangan pang i-carry over papunta kay DC. Okay? Kasi ibabalance rin natin yun. So, mag-0-0 rin pa rin yan. Okay? So, dito tayo. Okay, so, doon sa over 2. Ayan. So, 12.14. So, 6.07. Okay, then, 10.14. So, 5.07. Ito naman, negative 5.07. Ayan.
Okay, then distribute ulit natin. So sa B, negative 5.07. So, that is siya positive 5.07 multiplied by alpha A. Then, calc 0.545. So, 2.76. So, 2.76. So, ilan yun? 0.19. Ito niya, negative 0.19. Then, yes, yun na yun. Then, i-distribute natin. I-balance na natin siya. So, ilan na kayong lalabas? So, negative 0.19. Okay, so positive 0.19 times alpha A. Calc na 0.545. So, 0.1 na siya. Yan. So, okay na to. 0.10. Pwede na yan. Pwede na tayo mag-stop dyan. Then, 0.455. Yan, no? So, 0.09. Then, next, negative 0.19. Calc 0.33. Negative 0.06. Then, next, okay, 0.37. Negative 0.07. And last, 0.30. So, negative 0.06. Ayan na. Okay? Then, kapag sinamate natin, yung ating moment sa D is 0. Sa EC is 0. And dito sa AB, submit natin 36.79 plus 6.07 plus 1.38 plus 0.23. Okay, so 44.47. Next, sa BA, dapat, ano to? Ano ba yan? Okay, so BA and BC. Okay, so AB lang pala to na. Okay, sige. So, 73.58 plus 12.14 plus 2.76 plus 0.46 plus 0.1. So, 89.04. So, positive. 89.04. Next, sa BC, 61.43. Sorry, meron pa pala, no? Negative 135 plus 61.43 minus 22.28 plus 10.14. Oops, sorry. Plus 10.14 minus 5.07 plus 2.31 minus 0.84 plus 0.38 minus 0.19 plus 0.09. Okay, so 89.03. Ayan. Negative 89.03. So 0.01 lang yung difference nila. So pasok na yan. So CB, 135 minus 44.55 plus 30.72 minus 10.14 plus 5.07 minus 1.67 plus 1.60, nakakaantok, okay, minus 0.38, okay, plus 0.19 minus 0.06. Yan. So 115.34. So 115.34. So positive, okay? Next, negative 49.95 minus 11.37 minus 1.88 minus 0.43 minus 0.07. So this is negative 63.7. Okay. Next, negative 40.5 minus 9.22 minus 1.52 minus 0.35 minus 0.06. So, negative 51.65. So, pag pinag-add natin to, dapat equilibrium yung ating moment sa C. So, try natin. 115.34 minus 63.7 minus 51.65. Yan. So, 0.01. So, 0 yung ating moment sa C. Then, yung moment natin sa D and C and E is 0. Ayan. So, yan na yung ano natin. Yung ating
mga moment. So, final na yan. Okay? Kasi yung ating balance moment dito is almost ano na, 0 na, 0.1, 0.09, 0.06, 0.07, and 0.06. So, kapag ano ulit natin yan, kinary over natin yan, mas lilit pa yung ating distributed moment. Okay? So, yan. Then, try naman natin i-analyze yung mga answer natin. Okay, lagay natin dito. Yung AB is clockwise daw. Ayan. So, try natin palakihin. Kasya pa ba? Ayan, pwede. Ayan. So, clockwise daw yung ating AB, sorry. MAB. Then, yung ating BA is clockwise. Ayan, clockwise daw. MBA. Then, yung ating BC, dapat is counterclockwise. Okay, counterclockwise. Then, MCB, clockwise. Then, yung ating CE is counterclockwise para ma-resist yung CB. Then, ito rin is counterclockwise yung CD. Okay? Then, to 0, 0. Okay, so kung isosolve natin yung yung ating slope dyan, or parang i-determine lang natin yung sign ng ating slope dyan, makikita natin to. Okay, so dito sa BC, yan. Kasi di ba sa BC natin, yung ating 45 kN, magro-rotate siya ng pagganito hindi ba? So, zoom lang natin. Yan, so magro-rotate yung ating 45 kN papunta sa BC na pagganyan. Okay, clockwise. Ibig sabihin, ang magiging rotation ng ating theta B is clockwise din. So, magiging positive. Okay? Yan. So, positive yung ating rotation dito. Yan. So, positive theta B. Okay? Then, kung positive yan, doon rin sa vertical niya. O sa vertical member niya. Kasi ito ay fix Okay? Kung fix yan, parehas lang sila ng rotation. Okay? So, ito rin yan is positive or clockwise rotation na slope. Okay, so theta B. Okay, so sa naman, sa C, ang magkakos ng rotation dyan is, syempre, yung pa rin, 45 kN, ang gaganyan yan, hindi ba? So, sabihin, ang ikot nun is counterclockwise. So, kung counterclockwise yun, yung ating theta C is magiging counterclockwise din. Ibig sabihin, negative. Ayan. So, ito yung theta C natin. So, negative. So, dito naman, gaganyan yan. Okay? Then, kung titignan na rin natin sa sa vertical member niya, yung CD, kung ito is counterclockwise, so counterclockwise rin to. Okay? Yan. So, ikot siya ng ganyan, counterclockwise. Ganito, counterclockwise. Ito naman, clockwise. Okay? Ayan. Yan, ito na yung natin. Mga slope natin. Then, madodrawing na natin yung ating elastic curve. Yan. Okay? So, ito yan. Actually, kapag tinignan nyo yung nito, moment diagram, may negative pa rito May negative pa rito. Gaganyan siya. Okay? Gaganyan siya. Yan. Then, ganyan. Okay? Then, magpa-positive. Okay? So, kung tuloy-tuloy natin drawing, pag ganito siya. Negative, positive, then negative. Yan. Then, ito, negative rin. Okay. So, tuloy-tuloy ito. Negative na pa ganyan. Okay. Yan. Okay. Then, ito naman, magro-rotate ito ng pag ganito. Then, sasara siya pag ganyan. Okay. Then, ito, pag ganito. Tuloy-tuloy ito. Kasi pin to So, ito double check natin sa sa moment diagram dun sa book. So, tama to. Negative dito sa part ng BA. Then, positive naman dito sa part ng AB. Ayan, positive siya. Okay? Then sa CD, positive moment. Okay? So, positive moment. Ayan, naka-smile. Okay, so dito naman, sa BC, may negative tayo rito. Ito. Then negative. Then positive. Ayan. Then dito naman sa CE, lahat yan is negative. Kaya pa ganyan siya. Okay, so yan. Tugma pa rin doon sa ating, sa ating mga moment and tugma pa rin doon sa mga slope. Okay? Ayan, so, this is our example number 1 for
frame analysis with no side sway under moment distribution method.